Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mong katabi mo sa pagbati ng pinagpalang linggo. Yan, no? We share our blessing, no? We bless each other. Pinagpalang linggo sa lahat ng mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At pag ako'y nagkwento, hiling ko po mag-imagine kayo. Okay lang po ba yon? Imagine ninyo, laruin nyo sa inyong isip yung aking ikukwento para mas maunawaan ninyo. Okay po ba yon? Pwedeng pumikit pero wag mong ituloy. Baka tapos na yung misa, andyan ka pa. No? Imagine lang, imagine ninyo. No? Minsan, may isang guro ang nagpaliwanag kung ano ang buhay. Naglabas ito ng malaking garapon na walang laman. Imagine ninyo, may garapon. Imagine ninyo na, lakihan mo konti. Masyadong malaki yan. No? Huwag masyadong drum na yan. No? Garapon lang. No? Naglabas ng malaking garapon. No? Imagine mo yung garapon na medyo malaki yung bibig. Na-imagine nyo na po. Nilagyan niya ito ng 2 malaking bato. Kasya ba yung bato doon sa inimagine yung garapon? Kasya, okay. Naglagay siya ng 2 malaking bato. Tinanong niya ang kanyang mga estudyante kung napuno ba ang garapon. Tanong ko sa inyo, napuno ba ang garapon? Hello? Sinong hindi napuno ang garapon? Taas nga ang kamay. Yan. Sige. Okay. Lakihan mo yung bato pa. Okay? Ngayon, puno na ang garapon?
Yan, yan, sakto na, no? Sumagot ang mga estudyante, napuno po. Yan, okay? Muli, naglabas ang teacher ng maliliit na bato. Mas maliliit kumpara doon sa malaking bato na nilagay. Naglabas ng maliliit na bato at binuhos sa garapon na may 2 malaking bato. Tinanong ng teacher ang mga estudyante, napuno ba ang garapon? Hello? Napuno? Yung garapon nyo, ano ng laman? Malaking bato at maliliit na bato. Siyempre, yung mga maliliit, sumiksik dun sa mga space ng malalaking bato. Tama? Tama ba tayo nang ini-imagine? Okay, tama pa. Okay. Opo, napuno po. Sagot ng mga estudyante. Ngayon naman, naglabas ang teacher ng buhangin. At ibinuhos sa garapon na may malaki at maliliit na bato. Tinanong ng teacher ang mga estudyante, napuno ba ang garapon? Napuno, no? Para mas siksik pa, no? Inalog-alog pang ganyan, di ba? Habang binubuhos ang buhangin, inalog. Siyempre, ang mga buhangin sumiksik sa pagitan ng malalaking bato at maliliit na bato. Sagot ng mga estudyante, opo, napuno po. At panghuli, naglabas ang teacher ng tubig. Binuhos sa garapon na may lamang malaking bato, maliliit na bato at buhangin. Napuno ba ang garapon? Puno na. Pare-paras tayo ng ini-imagine. Sumagot ang mga estudyante, opo, napuno po ang garapon. Sabi ng teacher, puno na ang garapon. Ganito, mga kapatid, ang ating buhay. Parang garapon. Ang mga malalaking bato, yung malaking bato na nilagay, yan yung mga bagay na pinahahalagahan natin at umuubos ng marami nating panahon. Ano yung mga yon? Pamilya. Ano pa yung mga pinapahalagahan nyo? Trabaho, kaibigan, ano pa? Pag-aaral, yan. Yung mga malalaki na yan. Ang mga maliliit na bato, ito naman yung mga bagay na madalas nating pinagkakaabalahan. Ano yung mga pinagkakaabalahan nyo? Maglinis daw ng bahay. O yan, sige, yung mga naglilinis ng bahay dyan. Sino pa? Ano pa? Yung mga pinagkakaabalahan nyo. Sa totoo lang yung pinagkakaabalahan, trabaho. No? Pero tingnan nyo mamaya, tingnan nyo yung mga kaya tinatanong ko kayo Kasi iba-iba tayo. No? Maging malinaw yan sa inyo. No? Kanina sabi nila, ang kanilang pinahahalagahan, trabaho, pag-aaral. No? Ngayon, yung mga maliit na bato, ito yung mga pinagkakaabalahan nyo. Ano dapat ito? Pag-aaral, trabaho, yan. Paglilinis ng bahay. Ano pa yung mga maliliit na pinagkakaabalahan natin? Kayamanan, ari-arian, di ba? Yan yung mga pinagkakaabalahan natin. Depende sa inyo. Ano bang pinagkakaabalahan nyo? Father, tambay ako wala. Yun. Wala kang maliliit na bato. Okay na yon? Ang buhangin, yan naman ay yung mga bagay na pumupuno ng maliliit na oras natin. Ano yung mga yon? Ano yung mga pumupuno ng maliliit na oras natin? Pagko-computer, cellphone, yan, no? Maliliit na oras ba? Bukang 8 oras ka na nag-cellphone, no? Panonood ng TV,
pamamasyal, no? Ito yung mga maliliit na bagay na pumapagitan sa malalakit, importanteng bagay. Pumapagitan sa mga bagay na pinagkakabalahan natin. Di ba ganon? Bukod sa nag-aaral ka, papagitan yung pagko-computer, papagitan yung pagsi-cellphone. Bukod sa pagtatrabaho, pumapagitan yung pamamasyal, pamamahinga, di ba? O mas masobra na yung pahinga at pasyal kaysa sa trabaho. Depende yan sa inyo. At yun namang tubig, sa huli, ang makapupuno ng ating buhay. Sino yon? Ang Diyos. Ang Diyos. Kung sa lahat ng ating inilagay sa garapon ay kasama ang Diyos, puno na tayo. Kumpleto tayo. Ganito po ba ang inyong buhay? Hello? O baliktad? Yung malalaking bato, imbes na pamilya, ay material. Sila yung mas malaking bahagi ng ating buhay. Yung wala nang ginawa, kundi puro na lang pera, puro na lang material. May mga ganyan, no? Yung pag walang pera, ang init ng ulo. Hello? Diba? Bakit? Kasi yun ang una. Dahil kung pamilya ang malaking parte ng buhay ng tao, di ba dapat una ang pamilya? Hello? Bakit unang material? Father, kaya ako nga ginagawa to para sa pamilya. Ay, hindi. Minsan, magdududa ka eh. Ginagawa mo ba para sa pamilya o para muna sa pera? Dahil kung unang pamilya, di ba dapat ang sinasang-alang-alang ay ang kapakanan ng pamilya? May pera ka nga, pinabayaan mo naman ang anak mo. May pera ka nga, pero kahihiyan naman ng pamilya ang ginagawa mo. Diyos ba ang pumupuno sa ating buhay? Yan ang magandang tanong, pero bakit wala ang Diyos sa iyong buhay? Hindi man lang makapagsimba, pero inuuna pa maglaba. Hello, sa mga naglalaba dyan, simba muna. Hindi makapagsimba, pero sa inuman, kahit hanggang umaga. Hello? Diba? Mga kapatid, ito ang simpleng nais sabihin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang sabi niya, ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, nang higit sa akin, ay hindi pwedeng maging alagad ko. Ulitin ko po, higit sa akin. Take note. Hindi ibig sabihin, huwag ibigin ang pamilya. Hindi ibig sabihin, huwag ibigin ang asawa, ang kapatid, ang mga anak. Kundi ang sinasabi ng Diyos, ibigin ang Diyos higit sa lahat. Sabihin nyo nga po, higit sa lahat. Sa lahat ng aspeto ng buhay, Diyos dapat ang higit sa lahat. Pinaka-importante sa lahat at una sa lahat. Realidad sa buhay natin na marami tayong pinagkakaabalahan at tila lahat ay importante sa atin. Kaya nga, madalas kulang ang isang araw para gampanan natin ang lahat ng gusto at pangangailangan natin. Ngunit sa lahat ng ito, magampanan mo man ang lahat, magkukulang at magkukulang ka pa rin sapagkat wala ang Diyos. Wala ang Diyos. Kahit gaano kadami ang kayamanan, dahil wala ang Diyos, lagi at lagi ka pa din kulang. O bakit tingnan nyo, yung mga ninanakaw na ating yaman, ba't hindi matigil?
Wala kasing Diyos. Walang Diyos sa buhay. Kaya kahit ang dami na, hindi pa makontento. Hindi pa matigil. Huwag na tayong lumayo. Kadalasan, tayo rin. Sinasabi nating importante ang Diyos, pero yun ba ang totoo? Sa buong linggo, buong oras para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para sa mga anak mo. Pero yung linggo, sana man lang para sa Diyos. Hindi nga isang araw isang oras para sa Diyos. Pero yung part na nag-homily ang pare, tulog ka. Bawas na ang isang oras mo. Hello. Huwag na tayong lumayo. Sa dasal mo lang, yung dasal mo, una ba doon ng Diyos? O una pa din ang sarili mo? Nagpasalamat ka man lang ba? O buong oras ng iyong pagdadasal, wala kang ginawa kundi humingi para sa iyong sarili? Tingnan natin. Ganyan ang nagawa ng tao, nang dahil sa sarili, nang dahil inuuna ang sarili. At huwag na tayong magtaka kung bakit ganito rin ang ating bansa. Sinasabi pa man natin, pinakamalaking parte at populasyon ng ating bansa ay mga Kristiyano. Relihiyoso tayo dahil hindi lang Katoliko ang relihiyon dito sa Pilipinas. May iba't iba pa, pero bakit ganon? Lubog tayo. Bakit ang daming magnanakaw? Bakit ang daming makasarili? Yan ang magandang tanong. Kasi, una ba ang Diyos sa lahat? O una pa din ang iyong sarili? Sa ating pagdidesisyon, inuuna ba natin ang Diyos? Pinagdasalan mo ba bago ka magdesisyon? O iyong sarili? Madalas gano'n, no? Sa mga nag-iisip magpakasal, nag-iisip mag-resign, nag-iisip lumayo, nag-iisip ng kanilang buhay, tanungin mo man lang ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. At ito yung sinasabi ng unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, na hindi natin abot ang karunungan ng Diyos. Kaya nga kung ganon, bago ka kumilos, unahin mo muna ang Diyos. Bago ka mag-isip, isipin mo muna ang Diyos. Bukas, September 8, anong ipinagdiriwang natin bukas? Birthday ni Mama Mary, kaarawan ng mahal na Birhen. Espesyal ang araw na ito para sa atin dahil kung wala si Maria, maaring wala tayong pananampalataya. Dahil sa Kanya, natupad ang kagustuhan ng Diyos. Take note, kagustuhan ng Diyos. Hindi ang Kanyang kagustuhan. Anong gusto ni Mama Mary noon? Mag-asawa, magpakasal. Kanino? Kay Jose. Yun ang plano. Pero hinuli niya. Inuna niya ang plano ng Diyos. Tingnan mo, sa huli, nawala ba ang plano niya? Hindi. Nag-iasawa pa rin niya si Jose, pero inuna muna niya ang plano ng Diyos. Inuna niya ang Diyos. At sa huli, pinagpala siya ng Diyos. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya, babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Unahin mo ang Diyos at una ka sa Diyos. Mga kapatid, ito lang ang simpleng paalala sa atin ni Jesus ngayong linggong ito. Kapag una ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, walang dahilan para tayo ay ihuli. At gaya ni Maria, inuna niya ang Diyos bago ang kanyang sarili. At sa huli, siya'y pinagpala ng Diyos. Amen? Amen. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito. Una, paalala po sa lahat ng ating mga Soledad Pledger,
unang linggo ng buwan. No? Pwede na po kayo mag-remit ng inyong mga pledge para sa buwan ng September. No? Bilis, no? Malapit na magpasko. Pero bago yan, kaarawan ng mahal na ina bukas, sa lahat na magsisimba, inaanyayahan magdala ng cake. Kung wala kang pangbili ng cake, magsimba ka, makakakain ka ng cake. Ha? Yung nagsimba. Marami dito mandadaya no? Hindi nagsisimba pero kakain, no? Makikita, makakakain ka ng cake, no? Inaanyayahan po tayo magsimba lahat bukas, no? Kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria. Ganun din, kasama nito, pag nagsimba ka na bukas, nakapag-nobinaryo ka na din. No? Dahil alas 6 ang misa nobinaryo din yon para sa ating patron na si San Nicolas de Tolentino. So bukas po yan at mamaya pagkatapos ng alas 9 na misa, meron tayong medical mission dito sa labas ng ating simbahan. No? Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Nais kong baunin ninyo sa pagninilay yung garapon. Yan ang inyong buhay. Kung una ang Diyos, ano yung Diyos doon sa imahe ng nilagay? Tubig. Kung una ang Diyos sa inyong buhay, pag nilagyan ng pamilya, yung malalaking bato, ano mangyayari? Aapaw. Diba? Kaya ganun may mga naglilingkod. Kasi una ang Diyos, umaapaw Kapag una ang Diyos, sinamahan mo ng kayamanan. Yung mga malalit na bato, ano mangyayari? Aapaw din. Diba? Kaya may mga taong mapagbigay. Kasi una sa kanilang Diyos. Kaya pag nilagyan ng pera, pamilya, kayamanan, ari-arian, kung ano-ano pa sa kanilang buhay, laging umaapaw. At ganyan ang buhay. Parang garapon. Ang tanong, sino at ano ang una sa iyo? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan ang mga kaanib ng iyong angkan. Ipagkalob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan at walang maliw na katapatan sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.